a distinct salvation. Ang kitat natin, pangunahin pong dapat na tumatatak sa ating isipan, yung susi, amen, na ang salvation po natin is not the finish line. Amen? Ang salvation po natin is not the finish line. It is the starting gun. Amen? So, real faith, ang totoo pong pananampalataya ay nagli-leave ng mark. Real faith leave a mark. Not because the mark earned anything, but because it proves something already happened. Amen? So, hindi dahil may pinrove tayo sa Panginoon, o may in-earn tayo, may ginawa tayo para ma-earn natin ang salvation na to, but because pinatunayan niya na nangyari na ito. At naniniwala ako na makarelate po kayo. Amen? Nagaganap po ito. Nangyayari ito. Amen? Di ba natatandaan yung mga pinag-aralan natin, yung future tense, past tense, and present tense. We are saved. Amen? So, ang core truth po, you have eternal life. May eternal life tayo. Ito yung katotohanan. Ito yung pangunahing katotohanan. We have eternal life. Amen? Hindi po sinabing, not you will have it. Kaya ko po ito inilalagay, itinuturo. Amen? Dahil nakita nyo yung bawat binasa natin, is past tense. Dahil sa ginawa ng Panginoon. No? Not you have to hold it. Hindi mo kailangan hawakan pa ito. Hawakan mo pansamantala tapos in the future wala kang kaligtasan. Hindi po. Not you might have it to finish well. Hindi mo to meron ka para ma-finish mo yung future. Kung yun yung mga thought na nasa mind nyo na kaya ka may salvation kasi para panghawakan mo to at mailigtas mo yung sarili mo in the present, past, and future. Hindi po ganun. You are saved pag naintindihan mo to. Because someone finished well. Amen? You have it. Ibig sabihin, nasa iyo to. You have it. Present tense man, right now man, it is already yours. Because of His finished work. Walang sayo. Walang dahil kinontrol mo yung sarili mo ngayon. Walang dahil gumawa tayo ng mabuti, dahil nagbigay tayo. Amen? Dahil gumalang tayo. Hindi po dahil may ginawa tayo. Not because of our works, but because of His finished work. Not your flawless performance. Hindi dahil planchado yung performance mo na pinapakita ngayon. Amen? So, i-recap natin yung zozo. Zozo, last week, meaning yung Greek word ng save, may diyo na, ligtas ka na. Iba yung inililigtas pa lang sa ligtas na. Amen? Sabi sa Ephesians 2:8-9, for it is by grace you have been saved. Past tense po yun, may D. Nag-aral naman tayong lahat. Amen? Alam natin yun. Through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so no one can boast. Walang sino mang magmamalaki. Amen? Again, sozo. Greek word po ito. Amen? Kaya na yung nagtatranslate ng Greek word, hindi dahil gusto kong ituro nyo to pag nag-evangelist kayo, I just want you to understand na ito ang Greek word na pag translate sa Bible, bakit natin pinag-aaralan ang Greek word? Amen? Kasi ito ang translation ng Bible natin noon. Amen? Dito tinranslate sa Greek and Hebrew ang Bible natin. Amen? Kaya gusto ko rin po na maunawaan nyo. So, ang Greek word ng save is sozo. S-O-Z-O. Amen? So, you have been saved. Past tense. Ito yung pinag-aralan natin last week. Past tense siya na justification. Amen? Ibig sabihin, justification. Yung verdict declared, na-declared na yon, the gap closed permanently. Hindi mag-open ulit. You are being saved. Sabi dun sa verse natin, no? You are being saved. Amen? Dito sa present natin. Kaya pinaunawa ko sa inyo yung past, present tense, at saka yung future tense.
Sa present tense, you are being saved, sanctification. Doon tayo sinasanctify. The Holy Spirit actively nagtatransform sa atin into image of Christ. Not earning. Not earning, mga kapatid. Amen? Yun ay dahil sa grace na binigay niya sa atin. Amen? So meaning, nabubuhay tayo para ilabas o ibigay yung grace. Amen? Ilabas. Para mabuhay tayo, i-living out yung God na dineclare natin sa buhay natin. Lumalabas yung grace na binigay sa'yo, yung diniposito sa'yo ng Holy Spirit, lumalabas yung love niya. Amen? Kumbaga, inaayos ka ng Panginoon. Dahil ginawa kang templo, ibinibigay niya love, patience, self-control, faithfulness. Amen? Wala kang contribution doon dahil fruit ng banal na Espiritu yon. Wala kang inambag doon. Sasakyan ka lang. Amen? Sasakyan ka lang, kapatid. Sinasakyan ka lang. Kaya ka nakakapagbigay ng love kasi tinuturuan ka niyang magmahal. Kaya ka may patient kasi tinuturuan ka niyang magkaroon ng patient. Wala kang inambag doon. It is all the fruit of the Holy Spirit. Amen? Kaya nga, may transformation ng mind. Kaya siya nanirahan sa atin para babaguhin niya tayo. Tinatransform, sinasanctify niya tayo. Amen? Para maging mas handang-handa tayo. Amen? So, you will be saved. Sabi ulit, future tense. You will be saved. Amen? After nung you have been saved, you are being saved, and you will be saved. Future tense. Glorification po. What we began will be completed. Kung anong sinimulan niya, tatapusin niya. He who began the good work in you will carry it completion. Amen? O sino pa rin ang magtatapos? Ikaw ba magtatapos? Siya pa rin po. Kung sino ang nagsimula, siya ang magtatapos. Amen? So nakita nyo, one word, three tense. Sozo. Amen? Save. One word, tatlong ibig sabihin niya. Tatlong tenses. Amen? One finished work. One tenses, present, future, at saka yung ano mo, yung past. Amen? One finished work. So what Jesus said about salvation, ano bang sinasabi ni Jesus about sa salvation, mga kapatid? What Jesus said about salvation, every time na nagsasalita ang Panginoon directly to someone about being saved, the requirement was the same. Amen? Hindi nagbabago yung requirement niya. It is the same. Sabi niya sa John 3:16, whoever believe in Him shall not perish, but have eternal life. Amen? Iba ba yung sinabi ng Panginoon sa Old Testament? Iba ba yung sinabi? Dahil ba si Yahweh ang nandun? Iba ba? Amen? So it's all God. Kaya ako tinuro sa inyo a distinct God, a distinct Jesus, amen, and a distinct salvation. Wala makapagpapaliwanag sa atin, but you have it. Amen? Same God, same Jesus. Amen? Hindi dahil hindi nila alam pa from the beginning na ililigtas ang lahat ng tao because of Jesus Christ. Hindi ibig sabihin hindi sila ligtas. Kaya nga, hindi ibig sabihin na buhay si Eva at Adan from the beginning. Amen? Hindi ibig sabihin hindi na maliligtas yung iba. Kaya nga, minsan iniisip ko, hindi nyo ba naiisip na minsan parang parang naglalaro lang, no? Parang naglaro lang si God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Nilikha niya si Eva at Adan, pero ang plan A niya talaga is about si Jesus. Amen? Tungkol lang din kay Jesus. Amen? Biruin niyo, no? Namatay na lahat ng mga nasa barko ni Noah. 'Di ba? Ay, nasa barko ni Noah. Lahat ng mga naiwan sa barko ni Noah. Amen? From that day, mga kapatid, mula sa buhay ng mga tao na yon, from that day, pag nabasa niyo sa Lucas, mamamangha kayo. From that day, nung namatay si Jesus Christ, kaya ako naniniwala ko ligtas si Judas eh.
Naniniwala ako, ligtas si Solomon, ligtas si Judas. Kasi after na namatay si Jesus, 3 days na unang namatay si Judas. Amen? Ibe-break ko lang po ito. Siguro hindi to tinuturo ng marami, pero naniniwala ako ligtas si Judas. It's up to you po kung maniniwala kayo. Kasi after namatay ni Jesus Christ, 3 days po from the grave, Jesus resurrected. Naunang namatay dahil nagpakamatay si Judas dahil pinagsisihan niya, amen, yung kanyang ginawa sa Panginoon. Katulad ng naligtas sa krus nung katabi ni Jesus, a distinct salvation. Hindi siya binautismuhan, ang sabi niya lang, remember me, kapag nasa kaharian mo na ikaw. Wala yung repentance, pero alam ng God yung puso niya. Do you think hindi alam ni God yung puso ni Judas? Binalik niya. Yung action pa lang ni Judas, nagpatotoo na ng pagsisisi. Amen? After niyang nag-resurrect 3 days from the day na siya'y namatay. Hindi nagpahawak si Jesus kay Mary. 40 days pa, sabing ganon. Pag nagbabasa kayo ng Bible, pumunta si Jesus sa pinakailalim, ilalim. Sabi doon, inaano ko lang po, no? In-emphasize ko lang, pero yun yung sinabi sa Luke. From the day ng lahi ni Noah, mula sa mga napahamak sa lahi ni Noah, nag-preach siya sa kailaliman ng lupa, sabing ganun sa Tagalog, hanggang sa kaila-ilaliman pa. Imagine kapatid doon sa nagpunta si God. Do you think yung mga nakaranas ng mga paghihirap doon hindi nagsisi? Amen? At hindi sumama sa Panginoon. From that day, niligtas ni Jesus. From that day. From that day. Kung 200,000 years ago yon, kung 100,000 years ago yon, mga kapatid, kaya hindi ako naniniwala na mas maraming tao sa impyerno. That's my belief. Hindi ko alam kayo. Hindi ko alam sa inyo. That's my belief. Hindi pwedeng mas panalo ang kaaway. That's my thought. That's my thought. Hindi pwedeng mas manalo ang kaaway kaysa sa Diyos. Paano siyang tatawaging Diyos na nasa throne tapos mas higit pa yung nakuha ng kaaway? And can you imagine kung God can leave 99 for one soul? For one soul. Do you think? 'Di ba? God will never save yung the rest na yun. Amen? So that's my thought. Basahin niyo rin po para makita niyo yung revelation ng Panginoon na naniniwala talaga ako doon. Huwag nating sabihin na si Judas is nasa impyerno. Kasi nauna siyang namatay bago si Jesus. At kung 200,000 years naligtas ka, hindi ka nga nakasaksi ng ginawa ni Jesus Christ. Si Judas, pinagkatiwalaan ni Jesus Christ. Kung ikaw na hindi mo napanood yung lahat ng ginawa ni Jesus Christ, do you think si Judas hindi nagsisi ng ganong pagsisisi? Amen? Yun nga nasa tabi ng krus. Yan nga nasa tabi ng krus. Amen? Pinatawad niya. Do you think hindi nagbibigay ng illustration ng pagsisisi si Judas nung panahon na yun? Kaya I believe, sabi ni Jesus that time, kung alam mo lang kung bakit ka pinanganak, hindi mo gugustuhin. That's the plan. Kasi mahalaga ang karakter ni Judas para sa kamatayan ni Jesus Christ. Kaya kinip siya ni Jesus Christ sa circle ni Jesus Christ. Kaya yung mga Judas, yung mga Judas na nasa circle ng ating online, ng mga kapatiran sa church ninyo, may parte yung mga yan. May parte yan sa kwento. Amen? Kaya kung sino man yung naguhudas sa inyo, may part yan sa buhay mo. Pero I believe, mga kapatid, naniniwala talaga ako. One soul is important sa Panginoon. Mahalaga sa Kanya. Mahalaga sa Kanya ang bawat soul. Kaya nga ang requirement, belief lang. Ikaw nga, hindi mo nga nakita yung noon-noon, pero naniniwala ka. But you're holding, hinahawakan mo yung salvation na meron ka ngayon.
Imagine, yung mga tao na, yung pa kayang makaranas na tinapon muna sila doon sa Hades. Tapos bumaba si Jesus Christ, napatunayan nilang totoo pala ang Panginoon. Do you think hindi sila, nung nag-preach si Jesus Christ doon sa Hades, do you think hindi sila maniniwala at sasama kay Jesus Christ? Pag-isipan nyo rin pong mabuti. Pag-isipan nyo rin pong mabuti yung sinasabi ko sa inyo. Kaya purihin po ang Panginoon, ano po. Kaya napakahalaga po ano na belief, sabi niya sa John 3:16, whoever believe in him shall not perish but have eternal life. Belief, that is the requirement. Kung sinong maniwala. John 5:24 sabi po, whoever hear my word and believes. Nung nagpipreach si God, amen, hindi naman faith yung sinasabi niya, but belief. Believe him who sent, he has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Diba? Malalagpasan mo daw yung cross over from death sa kamatayan to life. Pagkakaroon ka ng buhay. Here, sabi doon, no, John 5:24, hear and believe. Kaya napakahalaga pag nag-share kayo ng gospel. Kahit piling nyo hindi kayo pinapakinggan. Yung mga evangelist dyan, huwag kayong tumigil. Huwag kayong tumigil. Hear and believe. That is the requirement. Hear. Kaya napakahalaga ng hearing. Makinig ang may pakinig. Huwag kayong napapagod na maghayag ng salita. Kasi kahit tingin nyo hindi sila nakikinig, amen, yung pinaghahayagan nyo, it is not your job. Ang trabaho lang natin pag evangelist tayo, amen, missionaries tayo, we have to share the gospel. Yung pinag-aralan nga namin, share gospel is what? Ang word of God is seed. Amen? Hammer. Ang salita ng Diyos is hammer. Hayaan yung salitang pumukpok sa kanila. You don't have napukpukin sila. Let the word reveal the truth. Kasi lahat maglalaho sa mundo, but not His word. Not His word. Sabi po sa John 11:25-26, I am the resurrection and the life. The one who believe in me will live. The one who believe in me will live, even though they die. Even though they die. And whoever live by believing in me will never die. Pabasa nga po sa Tagalog. Parang ang sarap lang pakinggan. John 11:25-26. Anyone po na pwedeng magpagamit na magbasa? Alam niyo, pag binabasa yung Word of God, alam niyo yung mga tao nun, tumatayo pa nga sila. Ganun yung honoring nila sa Word, no? Kaya pag ikaw magbabasa ng Word of God, diba? Isang opportunity po ito kasi hindi to salita ni Beverly, salita to ni Lord. Anyone po na gusto pong magbigay ng time para sa Word of God? John 11:25-26. Ano yun, Wala. Nak? John John 11? 11 po. Sige, Jane. John 11:25-26. Yan lang mahirap dito sa cellphone ko pagka ipasaway. Ayan na nga ayaw ko dito sa ano, Bible na. Kamyat po, Nay, para Okay, ano. sige Sa po ako Bible. na lang babasa. Ano po? Ang sabi po doon sa John 11, chapter 11, verse 25, Wala sinabi akong pakialam naman ni sa'yo, Jesus, 28 ka pa. Close. Ay, tama po ba? Sinabi sorry. naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang mananalig sa akin at kahit mamatay ay muling mabubuhay. 26, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ako'y hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? 27, Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa iyo, kayo po
ang anak ng Yana, Diyos, look. ang Mesiyas na Oh, here, inaasahang colors. paparito sa sanlibutan. Amen? Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So, belief again, sabi po, belief. Maniwala po. Maniwala. So, that is the requirement. So, yung direction po, ng Panginoon. Amen. Yan lang po. Okay. So, in His direction, yung direction po, personal encounters. Amen. Ito po yung, the sinful woman in Luke 7, your faith has saved you. Sabi niya doon. Si Zacchaeus po, in Luke 19, today salvation has come into your house. Yun yung sabi ng Panginoon. Si yung tip po sa cross, sa Luke 23, today you will be saved. Today you will be in me in paradise. Amen? So ito po is direct personal encounter nila. Si Jesus yung kausap nila. Mga kapatid, gusto ko mag-sink in sa inyo yung mga kwentong ito, personal encounter nila. Si Jesus mismo yung nasa harapan nila. Yung simple woman, amen, na sinabi siya mismo, kung siya yung resurrection, I am the resurrection, and I am the life. Kaya laging sinasabi ni Lord, do you believe? Do you believe? Amen? So kapag kumikilos naman yung faith, every time, yung faith, yung pananampalataya, amen? Baptism never appear as a condition. Amen? Yung baptism po, hindi ito dahil sa condition natin. Amen? A specific post, consideration, experience never appear as condition. Ongoing work never appear as condition. Amen? This is Jesus. It is all Jesus, the author of salvation, na nagsasabi sa atin repeatedly, paulit-ulit, and consistently na sinasabi niya po, what is salvation actually requires. Ano ba talaga ang requirement ng salvation? Ito po yung point. Real faith leave a mark. Real faith leaves a mark. Amen? James 2:14 po. Kabasa nga po. James 2:14. Siana, come? You want to go outside? Siana? Okay. Oh. Is it locked? Dear, is it locked? How this door can open? James 2:14 po. Sabi po dito sa English, what good is it, my brother and sister, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Amen po sa Tagalog, sis. Santiago 2 verse 14 po sabi po dito, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Amen po. Amen. So, sometimes we're confused po, nakukonfuse. Kasi ang faith po pumapasok kapag meron ka ng Diyos eh. Kasi pag inisip ninyo, faith is resulta po ng pagtanggap mo sa Diyos. Ang faith po, kapag wala ka pang Diyos, you don't have faith. Kasi kung ang bunga ng banal na spirito sa siyam na prutas, andun ang faith. Ibig sabihin, without God, you don't have faith. Amen? Without God, you don't have faith. You have belief. May belief ka, naniniwala ka. Doon pa lang magsisimula yung faith. Amen? Papasok si Jesus. So, kaya yung mga tao na yung lumalapit kay Jesus kasi they believe first. Amen? Kaya nag-work yung faith. So, it is Jesus. Amen? Kaya nga sabi doon, James is not contradict to Paul. Hindi siya nagko-contradict kay Paul. It is not contradicting. Amen? Even kay Jesus po. So, dito pinapaunawa sa atin, he is writing. Amen?
He is writing to people who claim to have faith. Sumusulat siya para ang mga tao magkaroon ng pananampalataya. But may but doon. Pero, you have to show absolutely. 'Di ba? Sinasabi niya na sinasabi mo may pananampalataya ka pero wala ka namang ebidensya. Hindi mo naman pinapakita yung ebidensya how you live. 'Di ba? Paano mo nasasabi? 'Di ba? Parang sinasabi niya, paano mo sinasabi na may Holy Spirit ka? Paano mo sinasabi na may Diyos ka hindi makita sa gawa mo? 'Di ba? Kaya yung argument niya, hindi to argument sa kanya. Kasi yung work natin contribute to your salvation. Amen? Kasi kung totoong may Diyos ka, may resulta yung salvation na yun. Amen? Kahit na sinasabi sa Bible na it is not by your work, but that must be the respond. Diba? That must be, yun dapat yung nangyayari, na nagkakaroon ng resulta. So, hindi yun, ang argument niya dito, ang sinasabi niya dito, if there is no work at all, kung walang work at all, tas save ka na lang, Sis Beb, ito ba yung sinasabi mo? Ibig mo ba sabihin, kailangan lang naming maniwala, save na kami, wala na kaming contribution, wala nang ganon. Diba? Hindi rin ganon yung sinasabi ng Panginoon. Diba? You should question whether you have genuine faith. Kasi kapag sinabing ikaw, pag nagdadasal tayo, diba, ng acceptance, ng salvation, 'di ba? Ikaw na ang Panginoon ng aking buhay. Ikaw na ang masusunod, 'di ba? Tulungan mo ako na mamuhay, na ang kumikilos sa akin ang banal na espiritu, tas hindi tayo nakikitaan ng work, 'di ba? Kaya nga napakahalaga ng tapat paniniwala natin sa Panginoon, tapat na paglapit natin sa Kanya kasi requirement 'yun eh. Hindi pwedeng kaplastikan na lumalapit ka lang dahil may sakit ka. Amen? Lumalapit ka lang. Hindi pwedeng ganun kasi kita niya yung puso natin. So si James dito, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Amen? Kasi ibig sabihin, kapag sinasabi mo may pananampalataya ka, pero wala sa paggawa mo, patay talaga yun. Amen? Hindi nakikita. Kaya nga sabi niya, show me your faith without deeds. Diba? Nasasabihin mo lang may faith ka, pero walang gawa. Ha? Parang sinasabi mo, engineer ka pero hindi ka gumawa. Hindi ka gumawa ng mga project. Paano ka mapopromote, 'di ba? Parang ganoon eh. Parang sinasabi mo tindera ka pero hindi ka nagtinda. Amen? Nagigets nyo, di ba po? Parang sinasabi mo mananampalataya ka, hindi ka naman nag-share ng gospel. How can you say? Amen, how can you show? Parang sinasabi mo na mananampalataya ka pero wala kang pag-ibig. Amen? So, James po, sinasabi niya dito, kaya sabi niya, I will show you. I will show you my faith by what I do. Kung anong ginagawa ko. So, James is not saying deeds produce faith. Hindi niya sinasabing kapag gumagawa ka, yun ang nag-produce nun. That's not the thing. Hindi yun yung ibig sabihin ng Panginoon. Hindi yun ang gusto ni James sabihin dito. Ang ibig sabihin ng Panginoon dito, si James, sa pamagitan ni James dito, kung may Diyos ka, gagawa ka. Amen? Kaya nga ang point natin, real faith leaves a mark. Nasasabi nilang mananampalataya ka dahil naramdaman nila sa'yo, dahil nakita nila sa'yo, dahil may ginawa ka. Amen? So he is saying here, deeds reveal faith. Kahit di ka magsalita. Yung gawa mo, nagre-reveal na may Diyos ka. Yung pag-ibig mo, nagre-reveal na may totoong Diyos ka. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung kayo ay disciple ko, di ba? Nagmamahal kayo. Kung kayo'y nagmamahal, kayo ang aking disipulo. Sabi niya, di ba po? Kaya nga, lagi ko in-example sa inyo yung apple tree. Yung apple tree, di ba? Hindi siya pwedeng mag-produce ng hindi apple. Kung apple tree ka, hindi pwedeng ampalaya ang pinoproduce mo. Kung galing ka sa Diyos, amen, hindi pwedeng iba ang pinoproduce mo. Hindi pwedeng ibang nature ang pinoproduce mo. Apple produce apple because He is apple tree. If God is the tree of life, kailangan nakikita rin buhay sa'yo. Buhay na buhay din dapat ang pagsamba mo. Buhay din ang binibigay mo sa tao, hindi kawalan ng pag-asa.
The fruit does not create nature. The nature produced the fruit. Can you see the difference? Hindi ang nature na to ang nag-provide ng mga trees. Amen? From the creation nakita natin, it's all began in the Lord. God's creation. So kapag nilagay ng Diyos yung puno na yan, kailangan mag-provide yan. Mag-produce yan ng fruit. Whether dinidiligan nyo nga yung mangga niya, hindi eh. Nagpo-produce yan ng fruit eh. Amen? Kasi merong nag-aalaga talaga dyan. Kaya ganun ka rin bilang mananampalataya. Works do not create salvation. Hindi dahil, hindi dahil po gumawa ka, yun ang naglagay ng salvation sa'yo. Hindi dahil tumulong ako, yun ang nagbigay ng salvation sa akin. Tumutulong din po ako noon nang wala ako sa Panginoon, pero wala akong salvation. Kasi nakatatim na yun sa akin eh. Matulungin talaga ako eh. Pero wala akong salvation. So meaning, yung work ko, hindi nagbigay ng salvation. Yung mga Japanese, matutulungin. Yung mga Muslim, matulungin. Ba't wala silang salvation? So, ibig sabihin, work, yung paggawa, do not create salvation. Okay? Listen po. Salvation produce work. Kapag may salvation ka, it produces works. Marami. Produces. Maraming pinuproduce pag may salvation ka. Who's the salvation? Jesus. The one who saved you. So, the so-so connection, yung connection ng distinct na ano ko sa inyo, yung save, di ba? Work lead in the present tense, so-so, yun yung sanctification. They are the evidence of the past, meaning the justification. They are the root. Sila yung ugat. They are the fruit. Hindi lang sila fruit, they are the root. Kaya ka may bunga because of the root. Kasi nakakonekta ka sa sanga. Abide in me and I will abide in you. Sabi ni Jesus. So they do not open the door. Hindi rin bubuksan ng door ng langit kapag hindi ka nag-walk in, kapag di ka dumaan kay Jesus. Amen? Hindi nila binuksan ng pintuan. They demonstrate who walk through it. Dinemonstrate nila. Amen? So we are saved for works. Amen? We are saved for works. Para gumawa. Para gumawa. Not by works. Okay? So why work matter? Bakit yung work is matter? 2 Corinthians 5:10 po. Pabasa po. 2 Corinto 5:10. Okay. Yan na. Oh, look. Oh, look. Come. I give you this. Amen po, sis. Sabi po dito sa 2 Corinto 5 verse 10, Come, let's clean. sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman at tatanggap Si ng Hannah here. nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Amen po. Okay. Here. Here. Amen. So, praise God. Purihin po ang Panginoon. Amen. So, napakahalaga, di ba? Every believers will stand. Amen? Hindi by grupo to. Hindi po grupo to ng prayer warriors, grupo ng ibang mga grupo. No. Every believers will stand before the judgment seat of Christ. So, not to determine, hindi din na-determine whether they are saved. That is already settled. Amen? Hindi tatanungin doon na, ikaw ba ay saved o iligtas o hindi? Hindi. I-judge ka. Amen? Hindi sinasabi doon na sasabihin sa'yo kung ligtas ka o hindi. I-judge ka doon sa seat of Christ so that each one of us will receive. Diba? May tatanggapin ka kasi. Bukod sa tinanggap mo dito, amen, may tatanggapin ka doon. Dahil sa paggawa mo. Amen? Whether it goods or bad. So every believers will stand before the judgment seat of Christ not to determine whether they are saved. That is already settled. But to give an account
of what they did with what they were given. I-judge ka kung ano yung ginawa mo sa binigay sa'yo. Kaya nga may mga parabola ng ano yung gift mo, di ba? Paano mo ginamit. Yung pinagkatiwala ng master sa'yo nang nandito ka sa lupa, anong ginawa mo. So, meron tayong account. Amen? May account na ibibigay sa atin. Amen? Nakita niyo po yun? So, there is account na ibibigay sa deeds na ginawa natin, whether it is good or bad. Amen? Kaya nga yung parable ng mga pinagkatiwalaan, di ba? Yung minensahe ni Ate Jane, it is very meaningful, mga kapatid. Whether gumawa ka na mabuti at masama, there's judgment. 1 Corinthians 3:12-15 po, pabasa po. 1 Corinto 3:12 hanggang 15. Anong ano yun, Nak? 1 Corinto is? 12-15 po. Yan na yung sinasabi. Ayaw ako pagbasahin. Pero mo? Kasaway? Nandoon na eh. Ayun. Mga kapatid, ano kayo muna? Sige po, pag di kaya, anuhin na po. Isaluhin na po na iba. Sige na, pamute Amen po. po. Amen po. Ano po yun sis? 1 Corinthians 3, 12 hanggang 15 po. 12-15 po. Opo. Sabi po dito, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroong namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Amen. Po. Nakita mo yan, Ate Jane? Yet, maliligtas siya. Ligtas ka pa rin. Pero para kang dumaan sa apoy. Nagets nyo? Mga kapatid, listen. Listen to the word. Yet will be saved. Amen? So the ang foundation natin is Christ. Amen? He remains. Oh my gosh. Thank you, Jesus. Salamat po. Amen? He remains. Di ba kaya minsan nagtatanong ko, paano po yung mga mananampalataya? Sabi nila, mananampalataya naman daw sila, pero ganito. Pag genuine yung puso nun, may judgment sila. May judgment din po sila. Kaya kayo, pag minsan may pinagkatiwala sa'yo, sas hayahay lang kayo, may judgment kayo, believe me or not. Lahat tayo may judgment. Di ba? You're still saved, pero para ka dumaan sa apoy. Grabe. Di ba? Kasi hindi lahat ng Kristiyano, minsan di natin nakikita. You think nagbi-build ka, 'di ba, sa Panginoon, pero sometimes, 'di ba, pag hindi galing sa Diyos yung binibuild mo, para ka nagtatayo lang ng wood, ng kugon, ningas kugon ka lang, sa una ka lang maapoy, sa dulo hindi. You will accountable, 'di ba? Haharap ka. 'Di ba? Kaya nga, imagine niyo mga kapatid, no, kung yung mga soul na pumunta sa impyerno nakakaranas ng apoy. Do you think saan nagsimula ang apoy? It's begin in heaven. It's begin in heaven. May apoy din sa pero mo kung padadaanin ka sa apoy, 'di ba? So saan una may apoy? Sa langit una may apoy, hindi sa impyerno. Mas may apoy din doon. Sinabi mo, tumulong po ako sa kapwa mo. Pag hindi genuine yung pagtulong mo, susunugin niya ng Panginoon sa harapan mo. Amen? Kaya hindi pwedeng mag-fake. Hindi pwede yung puso dito na peking pagtulong para lang masabing tumulong ka o nagpakitang tao ka. Ginagawa ko naman to para sa Panginoon eh. Okay lang yan. Kaya hindi rin pwede ang false humility, kapatid. Amen? God is a God of truth. So the foundation is Christ. Nagre-remain siya doon. Amen? Nagre-remain siya. What was built on
It is what gets tested. Kung totoong salvation ang tinanggap mo, it will be test. Salvation was never meant to be the end of the story. It was meant to be the beginning of one. Amen? Kaya nga, ang tunay na deliverance, yung unang pagtanggap mo sa Diyos, that is the first deliverance. Ang deliverance po, hindi yun nung pinalayas yung demonyo sa'yo. Ang deliverance, nung tumanggap ka sa Panginoon, you will delivered. Amen? And that's the beginning of your life. Doon ka palang buhay sa mata ng Diyos, not nung pinanganak ka, but nung pinanganak ka kay Christ. Kaya nga yung past, binubura niya eh. You have to begin. Amen? So the X means kata, distinction. Sabi sa Titus 3, ulitin ko po, the X means kata, distinction sa Greek. Sabi niya dito sa Titus 3, 4 hanggang 7 po. Titus 3, 4 hanggang 7. Pasensya na kayo ha, habang kasi nagme-mensaya ko. Ano ko po tong anak ko eh, kaya patulong na lang po. Titus 3, 4 hanggang 7. Amen po, sis. Sabi po dito, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng buhay. Amen. Hanggang saan nga po yun, sis? 7 po. Yun. Amen. And then, Ang sarap, no? Ang sarap, ano, Ate Jane? Habang binabasa mo to, Okay. parang lalong magiging mas malinaw para sa'yo. Amen? He Then saved sabi po us. sa 6, Sige, hindi pa tapos. Okay po. ito. Sabi po dito sa 6, masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Amen po. Eternal life po ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. He saved us not because of righteous things we had done, sabi doon. But because of His mercy, He saved us through the washing of rebirth. Rebirth, pinanganak muli. And renewal by the Holy Spirit, whom He poured, may D, binuhos sa'yo, whom He poured out on us generously. Generously through, may pinagdaanan, Jesus Christ our Savior. Kaya mo siya tinatawag na Savior. So that, having been justified by His grace, we might become hers, tagapagmana. Having the hope of eternal life. So meaning, kapatid, two small words that carry everything. Amen? Yung X na sinabi ko sa inyo, meaning kata. Kata means according to corresponding. Kata means corresponding to, in alignment with mercy, in name, as the ground of salvation corresponded to. Yun yung backup mo. Kaya ka makakapunta sa throne ng king because there is assurance, di ba? Kapag pumunta ka sa abogado, hindi ka pwedeng wala kang wala. Ba't ka napunta dito? Anong invitation mo? Wala. Hindi ka makakarap sa kanila. Ito yung assurance natin. Ito yung source natin. Amen? Yung sinasabing X natin is not out of work. Amen? X means, out, di ba? Out of work. Hindi sa gawa mo. X means a source. An origin point. Work are included as the source of salvation. Amen? Kaya nga yung X, the X, amen? Yung kata, hindi natin kayang paliwanag, kapatid. There's power. There's power sa two small word na to na nagke-carry ng everything. Amen? So this was never about what you produce. Hindi dahil sa pinroduce mo. It was always about what He provided.
Minsan yung iba sa inyo nagmumukmok na, naglulugmok na kasi parang feeling nyo dahil sa inyo kaya kayo naligtas, hindi na ako gumagawa ng ganito, hindi na ako gumagawa ng ganyan. Lalo ka tuloy nalulugmok. Feeling mo, the more kang gumagawa, the more kang pinipraise ni God. Hindi po ganun, no? It is finished. Work are excluded as the source. Amen? Bakit sinabing ex? Kasi may gumawa na. Bakit mo sinatawag na ex-boyfriend? Kasi ex mo na siya. Amen? So, yung work na sinasabi dito, may gumawa na. Amen? Excluded na may gumawa na po. Hanggang sa krus ng Kalbaryo, ginawa niya. Mercy is established as your ground. Yun yung pinaka-floor mo, kaya ka nakakatayo, kaya ka tatayo sa harap ng Diyos because of the mercy. And the Spirit is named as the agent. Si Spirit po, si Holy Spirit is the name as the agent. Amen? Siya yung nakatagpo sa'yo dito. And si Christ is the identified as the one through whom it is poured out. Nung natagpuan ka ni agent, pinor out naman sa'yo yung identified para ma-identify ka. Anak ko to. Anak ko to. Pag binasa niyo sa Psalm, we are the candle of this world. We are the light of this world. Kaya niya nakikita na ikaw ay anak niya kasi may ilaw ka. Amen? So, hallelujah. Kaya sabi dito doon sa Greek word ng rebirth. Sa rebirth po, ang kanyang Greek word ng rebirth ay pali, palin, palingeneseia. Palingeneseia. Amen? Palingenesia. Tingnan nyo, mayroon siyang ng Genesis. Parang siya ng Genesis. Kasi, ang Genesis mo, parang yung genealogy mo na yung mga nakaraan mo, parang gano'n. So, the Greek word ng rebirth na sinasabi dito sa Titus na palingeneseia, amen, nag-a-appear ito ng only one other time in the entire. One time lang. One time lang po. So sabi sa Matthew 19:28, where Jesus uses, it is described the renewal of all things. Amen. Yun yung sabi niya sa Matthew 19:28. And the cosmic regeneration of creation. 'Di ba? You are new thing. Sabi nga, tayo ay new thing. Kapag nirebirth tayo sa Panginoon, all things is new. All is gone. 'Di ba? Sa Corinthians, sinabi niya rin yun. So what God will one day do to the entire cosmos, He has already begun doing inside you. Nagsimula siya sa loob mo. So, your new birth is not merely a private rescue. Hindi siya private rescue. It is the first installment of the new creation. Ito yung unang in-install sa'yo, nilagay sa'yo dahil sa new creation mo, dahil ikaw ay ligtas. The future breaking in the present. Yung future, binebreak niya yung present. Amen? Dahil sa ginawa lahat ng Panginoon, amen, sinisira niya. Binebreak niya yung present na pwede mo pang magawa. Amen? So, by mercy. So, through the Spirit on the ground of Christ alone. Amen? So, salvation is not the finish line. Salvation po hindi natatapos doon. That's the beginning. It is the starting gun. Para i-shoot mo na i-shoot yung gospel sa ibang tao. So, where we land. Kaya mahalaga ang work. So, where we land. 1 John 5:13, pabasa po. 1 John 5:13. Hallelujah. Malapit na po tayo matapos. 1 John 5:13. I hope nagsisink in po sa inyo yung ating sana lalong mas mahigit pa kasi ito na last point ng distinct salvation natin. It leaves mark. Real salvation leaves mark. 1 John 5:13 po. Amen po, sis. Sabi po dito, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y sumasampalataya sa anak ng Diyos at may buhay na walang hanggan. Amen po. Pakiulit po. Amen. Sabi po dito, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. So let's see the bird. Last time. Last. Come here.
Yeah. Oh, yeah. Here. Wow, look. Okay. I write these things to you who believe in my name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. Sinusulat ko to para malaman ninyo. Malaman mo, malaman ko, malaman ng lahat ng tao na may hope. Di ba po? Para magkaroon kayo ng pag-asa. Not so that you may. Magkaiba yan ha. Not so that you may try harder. Hindi. Di ba? Hindi na sinabi na, sinulat ko to para malaman ninyo na mag-try harder ka pa, mapagod ka pa, ano ka pa, magsakripisyo ka pa. Alam mo yung parang gano'n, no? Or makita pa ng mga tao. Parang gano'n. Hindi po gano'n. So that you may know. Para alam mo, Jane. Para alam mo, Nanay Selena. Para alam mo, at Tita Bina. Para alam nating lahat, Kuya James. Para alam mo, Beverly. Para alam mo. Sinulat ko to para alam mo. So that you may know. Amen? Yung word doon ng Greek means certainty. May kasiguraduhan. Not feelings. Not feelings, not performance review. It is a settled knowing, grounded in what He did, not in one you have managed to maintain. Amen? Hindi to para... Okay. Let me take out your clothes. It's wet. Amen? So, ulitin ko po hindi para ito ma-settle dahil alam mo. No, it is settled. Dahil settled na to. May D na po yun. Grounded so in what He did. Sa ginawa niya, hindi dahil sa ginawa natin. Not in what you have managed to maintain. Hindi para i-manage mo ulit, para ma-maintain mo yung kaligtasan na meron ka. Dapat po, hawak-hawak natin to. So, if you have placed, kung tayo po, nilagay natin ang ating pagtitiwala sa Panginoong Jesus, not in your record, hindi lang nasa record mo, not in your ritual, hindi sa mga ritual, not in your consistency, but in Him, only Him, sa Kanya. Amen? Then, kapag sa Kanya ka nagtitiwala, then ito po, sinasabi ko sa inyo, sinulat ito para sa iyo at para sa akin. This is for you. You have eternal life. Not you will have it if you hold on. Not you will have it if you finish well. Not you will have it, di ba, pag nag-perform ka. You have it. Present tense, right now, and already yours. Because of His finished work, not your flawless performance. That is a distinct salvation na hindi natin mapaliwanag. It is written for you. Sinulat to para sa iyo at para sa akin. So where you have been, saan mo minimeasure yung salvation mo? By your performance? Instead of His finished work? That's what changes kapag binasa mo ito. 1 John 5:13. As it writtens for you. Amen? So praise God, mga kapatid. I hope and I pray na mas malinaw sa inyo a distinct salvation. Real faith leaves a mark. Amen? Let's pray. Heavenly Father, we honor you, O God. We glorify your name, Panginoon. We thank you, oh my Jesus, my Lord and my God. Thank you for saving us. Thank you for the magnificent work, Panginoon, that we cannot explain how good, faithful. Oh Lord, we honor you. May we have the heart, Panginoon, that follows, na hindi natatapos sa amin yung mark ng mga latay mo. Ng mga sugat mo, Panginoon. But Lord, may we encounter you na sinishare din sa iba yung love mo at yung salvation na binigay mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. Praise God and glory to God po. God bless about this.